Nako mga kababayan, eto na, Vice ganda, pinalagal na ni Ann Cortez. Nagalit na si Ann Cortez dito mga kababayan, dito sa post daw ni Ann Cortez ito sa kanyang Facebook page mga kababayan. Sabi dito, sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yung ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ang hilig mo magpahiya ng tao. So marami daw ang contestant na nababad trip sa ating Vice ganda. So sabi daw umano ni Ann Cortez yan mga kababayan. Sabi daw ni Ann Cortez, isa na naman yan sa mga propagandista ng mga didiles. Isa na naman sa mga fake news ng mga didiles para may iba to lang paninira sa kay Vice ganda. Siyempre gagamitin nila yung mga kaibigan ngayon ni Vice ganda para siraan sa taong bayan, no? Eto, katulad lang nito mga kababayan. Okay, patunayan natin. I-check natin kung totoo ba talaga na mayroong post si Ann Cortez na ganyan sa kanyang Facebook page. Okay? So, pupuntahan natin ngayon ang Facebook page ni Ann Cortez, mga kababayan. Ayan Ayan. Search natin dito, Ann Cortez. Eto. So, ito mga kababayan, hinahanap ko na po itong sinasabi ko ng mga didiles na post ni Ann Cortez. Okay? Meron dito, ayan, kung makikita nyo, 13 hours ago, ayan, yung pixie girl na post ni Ann Cortez na merong 41k likes. Okay? So, wala naman ho tayo dito nakikita na post ho ni Ann Cortez patungkol ho dito kay Vice ganda mga kababayan. Wala ho tayong nakikita rito na pinost ni Ann Cortez na sinasabi nilang nagalit si Ann Cortez kay Vice ganda. Okay? Alalahanin nyo sa concert na yan, nandiyan ho si Ann Cortez mga kababayan. Wala po. Tingnan nyo. Wala ho tayong nakikita rito. Ibig sabihin, mga kababayan, fake news na naman. Diba? Dahil masyado silang nasaktan sa sinabi ni Mimi Vice. So na fake news na naman mga didiles. Kumbaga, eto, yung sinasabi nila na ito, naku po mga kababayan, pasensya na kayo pero fake news talaga. 'Di ba? Ginagawa na lang nila ito, dinadamay na lang nila yung mga malalapit na kaibigan ni Vice ganda para makaganti sila. Pero hindi ho, alam natin, hindi ho magsasalita ng ganito si Ann Cortez. Diba? Kung magsalita man si Ann Cortez, hindi siya mag-upload sa kanyang Facebook page. Kundi kausapin niya si Vice ganda kasi lagi naman sila nagkikita. Hindi na magpo-post ng ganito. Nako po mga kababayan. So, isa na naman ito sa kanilang ginagawa para lukuhin ang kanilang mga followers, lukuhin ang kanilang mga kapwa Pilipino na eto. Kaya ito, ginawa ko ito, kita nyo naman, wala namang nakapost na sinasabi nilang pahayag ni Ann Cortez mga kababayan. Kaya sa lahat natin mga kababayan, kayo mismo, puntahan nyo ang Facebook page ni Ann Cortez at makikita nyo kung meron ba talaga o wala. Para kayo mismo makita nyo mismo at masaksihan bago kayo maniwala dyan sa mga pinopost nila. Kahapon, nakita ko lang yan. May mga komento doon. Totoo ba talaga yan? Madali lang ho nating alamin ang katotohanan. Puntahan natin ang Facebook page ni Ann Cortez, mga account niya, at makikita ho natin doon kung may post ba talaga siya o wala. Diba? Kaya sa mga kababayan natin, alamin natin yung totoo. Diba? Kaya ho mga DDS, mga kababayan, nagkakaroon ng kaso kasi nga sa ginagawa nilang pag-manipulate
o papalaganap ng fake news. Katulad nito mga kababayan, isang iglap lang, balik kalye na naman ang mga kawatan, kailangan na natin ng bagong Duterte leader. Yan ang pinost ng Duterte vlogger, mga kababayan. At ngayon, eto, pakinggan nyo ho ito, isang vlogger ang nagpakalat ng maling impormasyon, ni-repost, at yan ang ginawang caption. Balik kalye na naman daw ang mga kawatan, kailangan na natin daw ng bagong Duterte leader. Yung sinasabi nila siguro si VP Sara Duterte, 'di ba? Bakit? Nung panahon ba ni Duterte, wala bang ganyan na nangyayari? 'Di ba? So ito pala, fake news pala ito, mga kababayan. Akala siguro ng vlogger makakaisa na siya, ngayon kulong siya. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Ito ang Facebook post ng vlogger na si Jaisel Himuta. Video ng dalawang petty crime with the caption, "Balik kalye na naman ang mga kawatan." Kita ang paghablot ng cellphone sa pasahero ng truck sa upper portion ng screen. Ibang insidente sa isa namang bus sa lower portion. Nag-viral ang video noong July 22. Pero sabi ng PNP, huwag basta maniwala sa ganitong mga post. Diba? Huwag basta-basta maniniwala ho. Kasi yung mga DDS mga kababayan, nire-repost nila. Pinapakalat nila, yung mga nakaraan na, yung mga matatagal na nangyari, ipinopost nila para lukuhin ang mga kababayan natin. Ito mga kababayan naman natin, hindi nila na alam yung totoo. Diba? At malalaman naman natin kung repost o hindi. Diba? Kinasuhan na ng Central Visayas Police Office ang vlogger dahil sa pag-repost ng video at pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Yari na. Hindi iyak-iyak na naman. Pag nakasuhan kayo, sasabihin nyo, inaabuso ang karapatang pangtao ninyo. Inaabuso kayo ng gobyerno ni PBBM. Yan na naman gagawin ninyo. Pero kayo mismo ang naglalagay sa sarili nyo sa kapahamakan, hindi ko ang administrasyon. Dahil kung tama ang ginawa ninyo, hindi ko kayo makakasuhan. Tulad na lang din ni Harry Roque. Diba? Diba? Tumakas si Harry Roque dahil sa kaso niya. Hindi din ang Pangulo ang naglagay sa sitwasyon na yan, kundi siya. Ngayon, ikaw din ang naglagay sa sitwasyon mo kung ano ang nangyari sa iyo ngayon. Bakit? Kasi hindi mo man lang inalam kung totoo ba yan o hindi. Baka kasi alam mo naman talagang hindi totoo, pero in-upload mo pa. Diba? Nirepost mo pa. Ayari ka talaga. Diba? Pagpapakalat kasi ng fake news yan at ano yan sa mga tao, pangluluko. Diba? Para magalit sa gobyerno. Diba? Tapos caption mo, balik kalye na naman ang mga kawatan. Diba? Kailangan na natin ng bagong Duterte leader. Diba? Tuloy natin. Lumabas sa investigasyon ng PNP na ang isang video ay hindi snatching incident, kundi komosyon bunsod ng personal na alitan sa isang bus sa Lilo. Biruin mo yan? Hindi pala snatching yan, kundi alitan lang. Ngayon pinost mo, nakita yung mga tao. Diba? Hindi nyo man lang kasi naisip na mayroon kayong kababayan na mapapahamak dahil sa ginagawa ninyong pagpapakalat. 'Di ba? Dapat nga sa yung mga tao na involved diyan, dapat kinasuhan pa 'yan para madala no? Kasi napahiya sila diyan, no, yung mga nasa video. Yung nag-aalitan lang pala diyan sa may bus na 'yan, tapos pinost niya snatching. Ako. Tuloy natin. Iloan, Cebu noong May 8. Kinasuhan ng vlogger ng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances, kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa pahayag ni Central Visayas Police Chief Rodrigo Maranan, hindi nila palalagpasin ang sino mang gumagamit ng social media para magpakalat ng maling impormasyon. Yes, ito yan. Maganda yan, sir.
Wakasan na yan. Kaya ubos yung mga didiles. Sila ang madalas kasi nagpapakalat ng fake news. Oh, kaya mga didiles, magbago na kayo. Iba na ngayon. Ubos na kayo. Si PNP chief na ngayon. Oh. na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko. Babala Diba? na rin daw ito na may pananagutan ng sino mang gumagawa ng fake news. Dapat lang. Para hindi na pamarisan. Para matuto. Maging leksyon sa kanila bago nila gawin. Mga didiles. Ano ba yan? Di ubos na kayo. Wala na kayong fake news ngayon. So yun po, mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo? Basta ako, doon na tayo sa totoo. Diba? Yan, salamat.